Sa bayan ng Villabaybay, matatagpuan ang malawak at mapayapang karagatan. Ang tubig nito ay malinaw, kalmado, puno at may mga isda. Sa ilalim ng dagat ay nakatira si Marina, isang isda na maganda ang kulay. Isang araw, napagpasyahan ni Marina na pumasyal at magbuni-buni. Habang siya'y palangoy-langoy, nakita niya ang kanyang mga kaibigang magkasintahan na sina Rocco at Gemma. Oy, Rocco, Gemma, kanina pa kayo dyan? Bago lang din kami, Marina. Buti nakalabas ka ngayon. Madalang ka lang naming makita. Oo. Madalas lang kasi ako sa bahay. Lumalabas lang ako para makapag-isip-isip. Ganun ba? Sige, mauna na kami May date pa kasi kami. Ngumiti si Marina at pinanood ang dalawa habang papalayo at naiwang nag-iisa. Napansin niya ang liwanag mula sa ibabaw ng tubig. Lumapit siya at nakita ang isang bangkang lumulutang. Sa ibabaw nito, may mga taong tila may itinatapon. Habang pinagmamasdan niya, nakita niyang basura ang itinatapon ng tao. Lata, bote at iba't ibang dumi. Sa kanyang pagkalito, hindi niya napansin ang isang bote na bumagsak mula sa bangka. Bago pa siya makailag, tumama ito sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang lumundag kasabay ng bote, nawala ng malay at hindi na nakabangon. Mula noon, unti-unting nawala ang sigla sa karagatan ng Villabaybay. Ang kwento ni Marina ay nagsilbing paalala na ang kalikasan ay dapat nating pahalagahan at protektahan bago pa ito tuluyang mawala.